Mukbang tayo, guys. Naku, natuyo na. Alam nyo guys, itong ham na ito, nung ano pa to eh, nung Christmas pa itong ham na ito, tira namin, naka-freezer lang. Kasi nga di naubos. Marami ito eh. Ni-slice ko tapos nilagay sa freezer. Ayan guys. Ito yung egg toast. Gutom na ako. Nanginginig na sa gutom. Hindi lang gutom. Wala akong tissue. Kado? Bakit di ka naalis, bebe? Ang pusa ko. Kado. Wala, nanginginig na ako sa buto. Hindi ko napansin ang oras. Nangangagat yung sili. May kulang na sangkap to eh. Walang cheese. Mula nung yung alaga ko din narito nag-i-stay. Pag nagbabakasyon, wala na kaming cheese. Kasi walang kakain. Yung kasi mahilig sa cheese. Nandun yung sa kabila. Doon yung naka-standby sa atin niya. Kasi pag dito siya sa bahay, ayaw nun nai-istorbo. Kaya doon nga naman sila magkapatid. Kain, tulog. Ilipat daw ako rin bukas. Kasi nung nagbakasyon ako, may pinatira dito yung amo ko. Yung mag-ina. Insekto. Kaya sasantalan dito nung mag-ina dito nag-aaral yung bata. Hindi ko lang alam kung kailan alis. Kung kailan lilipat. Sabi nung dalaga, nanay, kung nandito pa raw yan, yung babae, doon na daw muna ako. Kasi problema niya yung kapatid niya. Yung panganay, nagluluto ng sarili niyang pagkain. Kasi nga diet yun, may sinusunod na pagkain yun. Ang problema, itong bunso, ayaw niya nung healthy food daw kasi wala raw lasa. Kaya anong nangyayari? Napipilitan pa rin silang umorder ng pagkain. Nakakawa yung panganay.
sabi niya doon na daw muna ako. Para maipagluto yung bunso. Nande laging order ang pagkain. Kasi pati siya naiinggan yung kumain. Nasisira ang diet niya. Okay naman doon. Kaya lang, siyempre pag kondo nando ka lang sa loob. Nakaka-bored. Hindi kagaya dito pagka dito lang ako sa paligid pa ikot-ikot. Pagka nainip ako, punta ako sa park, maglakad. Pwede rin naman doon, kaya lang hindi mo nga kasanayan yung lugar doon. Diyos ko, paano kayo mauubos ito? Ang problema sa akin guys, madali akong mabusog. Hindi, talo ako pagka umano ako sa eat all you can. Sayang lang. Kaya tayo. Ito yung potato crystal noodles. Tapos, hinaluan ko ng isang packet ng spicy noodles. Saka ko siya nilagyan ng isang patatas, then isang itlog kasi nga walang cheese. Tapos yung chili paste ng Korean food. Tapos, siling malaki yung green na pansigang. Tapos yung sibuyas na malaki. May gagawin ako mamaya guys. Ito lahat ng mga record pinasusunog sa akin ng amo ko. Sobrang daming bill. Mga bill ba sa opisina. Ayun guys. Tumans ako sa Pinas. Hindi man ako nagkaroon ng pagkakataon ng pangmukbang.
busy. Sa tuwing magseset kami ng anak ko, may pupuntahan kami. Hindi natutuloy. Hanggang sa yung pangmukbang namin, nakakain na lamang. Dalawang buwan, napakabilis. Na napakaraming gastos. Pero masarap lang mabuhay sa Pinas. Simpleng buhay, okay lang. Kaya lang, Diyos ko po, kuryente mo lang. Mamamatay ka na sa mahal. Alam mo, sa tagal ko na rito sa amo ko, ngayon pala narinig na nagreklamo ang amo ko sa kuryente. Sobrang mahal na raw ng kuryente ngayon. Yung settings ng ilaw namin sa labas, sa buong paligid. Kasi dati yan, automatic yan, naka-set yan ng 7 to 7. Pinabago raw niya. 8 to ano na lang ngayon. 8 to 1. Kasi daw, sobrang mahal ng kuryente. Oo nga naman. Isipin mo yung namin, yung swimming pool. Kuryente, tubig yun eh. Yung tubig niya, kuryente pa rin yan. Yung motor, 24/7. Sayang lang, naliligo. Hindi man nagagamit. Sino maliligo? Ayun, minsan, pinapunta rito yung pinsan ko. Pag nasa holiday sila amo, yun lang, saka lang nagagamit. Pero kung sila lang, walang gagamit.